sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang. Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, ating tatalakayin ang buhay at karera ng ika-15 Pangulo ng Pilipinas, si Benigno Noynoy Aquino III. Mula sa kanyang kabataan, pagsikat sa mundo ng politika hanggang sa kanyang pagpanaw, ating aalamin ang mga mahahalagang bahagi ng kanyang makulay na buhay dito sa Pinoy Wisdom. Si Benigno Simeon Noynoy Cojuangco Aquino III ay isinilang noong Pebrero 8, 1960 sa Maynila, Pilipinas. Anak siya ng dalawang kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas, sina Benigno Ninoy Aquino Jr., isang senador at kilalang kritiko ng diktadurya, at si Corazon Cory Aquino, ang unang babaeng pangulo ng Pilipinas. Lumaki si Noynoy sa isang pamilya na aktibo sa politika na naghubog sa kanyang pananaw at dedikasyon sa serbisyo publiko. Nag-aral si Noynoy sa Ateneo de Manila University, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts degree in Economics noong 1981. Matapos ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya sa iba't ibang pribadong kumpanya bago tuluyang pumasok sa mundo ng politika. Ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang ama noong 1983 ay nagbigay inspirasyon kay Noynoy na sundan ang yapak ng kanyang mga magulang sa paglilingkod sa bayan. Pumasok si Noynoy sa politika noong 1998 bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Tarlac. Sa kanyang 3 termino sa Kongreso, naging aktibo siya sa iba't ibang komite at nagtaguyod ng mga batas na naglalayong pagandahin ang kalagayan ng bansa. Noong 2007, nahalal siya bilang senador ng Pilipinas, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang advokasya sa transparency at good governance. Noong 2009, matapos pumanaw ang kanyang ina na si Cory Aquino, naging simbolo si Noynoy ng pagbabago at anti-corruption movement. Tumakbo siya bilang pangulo sa ilalim ng Liberal Party at nanalo sa halalan noong 2010. Ang kanyang daang matuwid na kampanya ay naglayong magbigay ng malinis at tapat na pamamahala. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas at naging isa sa mga pinakamaunlad na ekonomiya sa Asya. Ipinatupad din niya ang K-12 education system at nagkaroon ng mga proyekto para sa modernisasyon ng mga pasilidad ng militar. Subalit, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Isa sa mga pinakamalaking issue na hinarap niya ay ang Mamasapano Incident noong 2015, kung saan namatay ang 44 CF troopers sa isang operasyon laban sa terorismo. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking kritisismo sa kanyang pamumuno. Matapos ang kanyang termino noong 2016, nanatiling aktibo si Noynoy sa iba't ibang advokasya, ngunit mas pinili niyang mamuhay ng tahimik at malayo sa limelight ng politika. Noong Hunyo 24, 2021, pumanaw si Noynoy Aquino dahil sa renal disease secondary to diabetes. Sa kabila ng mga kontrobersya, kinilala si Noynoy bilang isang leader na nagtaguyod ng transparency, good governance at reforma sa gobyerno. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Benigno Noynoy Aquino III. Isang buhay na puno ng dedikasyon, pagsubok at inspirasyon. Salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng mga kilalang personalidad. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.